ayos na, ang ganda na nung setup ko para sa work from home. Like, nakaupo na ako, chill, sakto umuulan sa labas, sarap mag-relax. Kaso for some reason, itong charger na 'to nung laptop, biglang biglang nagloloko, hindi na siya gumagana ng maayos. In and out yung charging niya, like nagcha-charge, mawawala, nagcha-charge, mawawala, hanggang sa unti-unti na lang nade-drain yung battery. So I have no choice kundi pumunta sa IT department doon pa sa Alabang. Biruin mo yun. 1:00 ng madaling araw from Cavite, kailangan ko mag-drive papuntang Alabang just for this, tayo na. Yung mga gantong klaseng sitwasyon yung talagang wala namang may gusto nito. Yung charger lang talaga, kahapon okay pa siya eh. Kaso biglang ngayon, na, nagloko na. Ay nako, ang hindi ko lang kasi matanggap dito, ang sarap na ng pwesto ko, like chillax na lang. Tapos kailangan ko biglang umalis dahil lang sa charger. Kung di naman ako aalis, wala. Magiging half day lang or hindi pa nga yata halos half day yung duty ko. It's a cycle, girl, you're psycho for me, yeah. Cause I know it's a cycle, girl, you're psycho for me, and hey, we're going at it, baby girl, it's all. About dun sa na-experience ko kanina, yung nag-drive ako from Cavite to Alabang, pabalik ng Cavite ng madaling araw. Dahil lang sa isang charger. Kapag nagda-drive ka kasi minsan, napapaisip ka ng malalim eh. Like, lalo na kapag nasa zone ka. Nakafocus ka sa pagda-drive, at the same time, gumagana yung isip mo na parang may ibang bagay ka na iniisip or merong mga reflection. Habang nagda-drive ako papuntang Alabang, bigla akong naisip kung paano ko titignan kung gaano ka-hassle yung nagiging sitwasyon ko ngayon. Kasi imbis na nasa bahay na ako nag-chill, mag-spend pa ako ng oras para lang kunin yung isang bagay. Kung kagaya kaya before, siguro 10 years ago, kung merong gantong same exact situation na may emergency na merong biglang kailangan kuhain or meron kailangan puntahan na late na or biglaan, back then siguro hindi ako maiinis. Instead, may excite ako. Kasi ang parang magiging tingin ko nun, exciting, like adventure. Madaling araw na, maluwag yung kalsada, magda-drive, solo mo yung daan, solo mo yung sasakyan, exciting. Basta, ganun yung magiging tingin ko noon. Para siyang another adventure, ganun. Like, hindi ko maiisip na hassle na imbis na natutulog na lang ako sa bahay or nagpapahinga, kailangan ko mag-drive. Hindi ganun yung mentality ko before. Kasi kilala ko yung sarili ko eh, nai-excite ako sa mga bagay na ganyan, yung mga biglang lakad. Kahit alam kong hassle, kahit alam kong emergency, but the fact na magda-drive ka, madaling araw, solo mo yung daan, feeling ko I'm on a mission. Ganun yung pakiramdam ko. Pero ngayon siguro practical na lang din yung mentality ko kaya hindi ko siya nakita as or hindi ko siya na-view as exciting or na hindi ko na-realize na before hindi naman ako nagagalit or naiinis kapag nasa gantong klaseng sitwasyon ako. Pero bigla ko rin naisip na paano ko nga ba dapat titignan yung ganong klaseng sitwasyon. Kagaya kanina na instead na mag-complain, bakit hindi ko tignan yung sitwasyon as exciting or positive, kagaya before? Kasi maybe kapag ganun yung tingin mo sa kahit anong nangyayari sa'yo on a day-to-day basis, siguro mag-iiba yung way of thinking or mababawasan yung stress. Depende pa rin yan sa sitwasyon. Hindi ko sinasabing kapag nasa negative kayo na sitwasyon or may something na nangyari talaga, titignan nyo pa rin siya as masaya or positive. Hindi ganun yung ibig sabihin. Mas magandang reference kung ano na lang yung nangyari sa akin kanina. Hindi lahat ng sitwasyon kailangan positive or negative agad yung view mo. May mga sitwasyon din ng mga teenager years ko na kapag inisip ko ngayon, matatawa na lang ako kasi bakit ko yun binig deal, bakit ko yung problema na hindi naman dapat. And then kung magkakaroon din naman ng chance yung teenage version ko na makita yung kung ano yung mga bagay na pinoproblema ko ngayon, siguro matatawa din siya. Alam ko minsan na parang ang lalim ko mag-isip yung mga gantong klaseng bagay, but alam ko na naiintindihan niyo ako. Naniniwala ako na minsan kailangan natin mag-pause or mag-stop para tumigil sa sobrang pag-iisip and mag-chill for a bit. Nung napaisip ako ng mga bagay na yun, biglang hindi na siya naging problema sa akin. Mas magaan na yung pakiramdam ko, mas tanggap ko na wala nasa fucked up na sitwasyon ako. Hindi ko na naiisip yung gastos, yung gas na kailangan ko i-spend, and yung oras na masasayang na dapat pinapahinga ko na. And siguro, minsan, you should let your playful mind and heart na mag-take over. Kasi ito lang din natutunan ko, kapag binitawan mo yung mga bagay na alam mong wala ang control,
Mag-open up yung mind mo para sa ibang klaseng positive na views or yung mas chill na version. Kung hindi mo makakontrol yung sitwasyon, then ganun talaga, wala kang magagawa. Hindi mo talaga masasabi kung mature ka na or kailan mo masasabi na magmamature ka. Kasi there are things na kapag adult ka na and then in the future, maiisip mo na I should have handled it differently. And that's all for me guys. Thank you all for watching and salamat sa pakikinig sa deep na pag-iisip. See you again next time. Peace!